Tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan dito sa MBC TV Network News. Kasunod naman ang pag-usad ng impeachment complaint laban sa kanya sa Senado, binasag na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang katahimikan at nagpatawag ng isang Talk to the Nation nito lang umaga. Ang mga detalye sa kanyang pagharap sa media, tinutukan live ni Henry Uri. Henry? Naging mahinahon lamang at walang maaanghang at mabibigat na salitang binitawan si Vice President Sara Duterte sa naging pagharap niya kanina sa kanyang Talk to the Nation at maging sa pagsagot niya sa tanong ng ilang mga kasamahan natin sa hanap buhay. Sa ganap na alas 11:17 kanina, nagsimula nga ang kanyang Talk to the Nation at ang mga pawang binanggit lamang niya na nakangiti ay tungkol sa kanyang impeachment trial na kakaharapin ngayon sa Senado. Ang masasabi lamang aniya ay God bless the Philippines. Pinasalamatan din ng pangalawang Pangulo ang kanyang mga suporte na nagdarasal sa kanya at hindi man gaanong idinitalye pero sinabi nito na pinaghahandaan na rin niya at ng kanyang mga abogado ang possible impeachment proceedings sa Senate of the Philippines. Marinding itinanggi nito na wala siya o itinanggi nito ang bintang sa kanya tungkol doon sa assassination plot sa pamilya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ng pangalawang Pangulo, wala siyang binabanggit na i-assassin niya o papatayin niya ang Pangulo at ang Speaker. Ang tangi lamang nabanggit niya noon ay kung mamamatay siya, ay may pinagbili na rin siya na ipapatay ang mga taong magpapapatay sa kanya. Kung tatakbo naman ito sa susunod na eleksyon, sinabi niya na hihintayin muna niya ang numero o ang mga survey na lalabas. Pero nauna na rin sinabi ng pangalawang Pangulo na seryoso niyang kinukonsidera ang pagtakbo sa 2028 elections dahil na rin sa kalagayan ng bansa, pero aantayin din daw niya ang magiging resulta ng mga data survey. Nagpasalamat din ang pangalawang Pangulo sa Iglesia ni Cristo, bagamat hindi pa rin niya nakakausap daw ang mataas na pamunuan ng Iglesia, ay nagpasalamat na ito sa ginawang rally kamakailan sa Luneta. Kung tungkol naman sa pag-akto bilang abogado ng kanyang amang si dating President Rodrigo Duterte sa magaganap na impeachment trial, sinabi ng pangalawang Pangulo, nakakausapin niya ang kanyang ama na kung maaari ay huwag na munang mag-abogado sa kanya dahil matanda na ito at masyadong matrabaho at matindi ang kinakailangang preparasyon para sa impeachment trial. Sinagot din ng pangalawang Pangulo ang tanong kung nakabalik na ba sa kanyang opisina ang dati niyang Chief of Staff na si Undersecretary Zuleika Lopez. Sinabi nito na nag-leave lamang dahil sa sakit pero ngayon ay bumalik na ito sa Office of the Vice President. Sabi rin ng pangalawang Pangulo, hindi siya nakaramdam ng anumang pagtataksil mula sa kanyang mga kaibigan, bagamat marami siyang mga kakilalang politiko na bumaligtad at pumirma sa impeachment trial na inihain ng Kongreso sa Senado. Sinabi nito na wala siyang nararamdamang anumang disappointment ng pagtataksil dahil wala raw naman siyang maikukonsider na inner political circle bagamat may mga kakilala siyang politiko. So, halos isang oras din ang itinagal ng kanyang Talk to the Nation at ng kanyang pagsagot sa mga katanungan ng media. Pero ang buod lamang ito, muli niyang inulit sa lahat ng nangyayari sa kanya, ang masasabi lamang niya ay God bless the Philippines. Wala sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ako si Henry Uri para sa MBC Network News, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri.